Christy, alam niyo ba na ang Sibuyan Island ay tinaguri ang Galapagos of Asia? Kilala ito sa kahangahangang biodiversity at mga tanawin. Isang-isa na puno ng hiwaga at kagandahan. Pero sa kasalukuyan, ang Sibuyan ay naharap po sa banta ng pagmimina. Ngayong araw, makakasama po natin ang isa sa mga nagnanais na matigil na itong pagmimina at patuloy na nagsusulong ng pangangalaga sa isla na si Vivienne Carmona. Pakinggan po natin ang kanyang mga pananaw at hakbang para maprotektahan ang likas na yaman ng Sibuyan. Good morning! Good morning. Magandang umaga po. Good morning po, Ms. Rise and shine, Vivian. Pilipinas. Magandang umaga po. Alright, ma'am, kwentuhan niyo po kami, ano po yung mga hakbang at programa na isinusulong po ninyo para protektahan po yung kalikasan ng Sibuyan Island? Marami po tayong nakahanda na mga hakbang na gagawin. Pero since sa ngayon nga po, sa kasalukuyan ay merong pagmimina doon, pero ito po ay pansamantalang napatigil dahil ang mga taong bayan po ay ayaw sa mina sa Sibuyan. Alam naman po natin ang Sibuyan ay napakaliit na isla na matatagpuan po sa Romblon para sa kaalaman ng lahat ng ating manonood. At ito po ay mataas po ang bundok namin na kung iikutin mo po ang isla, mga 3 oras lamang po. At kung ito po ay mamimina, sayang naman dahil talagang masisira po ito. At worst case, ito po ay pwedeng ikamatay ng maraming tao po doon. Kasi pag po ang mataas na bundok ay syempre nag-landslide and all, saan po ang punta noon? Sa dagat. So saan po, iniisip natin yung worst scenario na pwedeng mangyari. Maliban dyan, napakahalaga ng isla na to kasi tahanan po ito ng mga nagagandahang mga halaman, kakaibang mga hayop, mga ibon na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Maliban din dyan, may mga IPs tayo, yung indigenous people, no, may community doon. So, bilang isang Sibuyanon, na ipinanganak doon, lumaki, ay ating pinangangalagaan ito. So ngayon nagsasagawa tayo ng malawakang information campaign para sa mga tao kasi kailangan nilang ipaalam natin kung ano, dahil una, ayaw namin ng mina, ayaw ng mga tao doon, ang taong bayan mismo. Kaya nagsimula ito nung nagkaroon kami ng barikada na ito po ay tahimik, no, na nagbabantay para hindi po magtuloy ang pagmimina sa Sibuyan. Well, totoo nga po yan. Maraming mga winasak na lugar itong mga minahan. No? Kahit pa nakakumpleto yan ng mga compliance, sa totoo lang, maraming nasirang lugar dahil sa pagmimina, lalo na pag illegal itong under operation. Okay, kung ayaw ng mga taga-Sibuyan, ito pong pagmimina sa inyong lugar, ito po ba'y nakarating din sa local government unit at ano po ang opinion ng LGU dito? Nakarating po ito. Sa kalungkutang pagkakataon po ay tahimik po sila. Sabi po ng aming magaling na mayora ay wala na po siyang magagawa. Pero ang taong bayan po may magagawa. Tayo po ay may magagawa. Kaya po kami, sa abot ng makakaya namin, karamihan po sa amin na kasi ang Sibuyan po, napakaganda at marami pong nakapagtapos doon. Isa na po ako doon na masasabi kong ako'y matagumpay. Kasama ko po yung mga nanirahan sa Maynila na umuwi kami from time to time dahil kami may mga bahay doon at kada buwan umuwi kami. Ngayon, kapag po kami nagsasagawa ng mga information campaign, hindi po namin sila nakikita. So kung wala pong magagawa ang local government, kami po bilang pribadong mamamayan ay may magagawa. How about national government sa DNR? Naiparating niyo po ba yung concern na ito? Naiparating na rin po namin, may mga pagtitipon kami, shall we say rally, or tahimik po, nagvi-vigil, prayer vigil po kami sa ating DNR, dito sa head office, katabi lang po natin, para manawagan na sana po wag naman nilang tulutan ang pagmimina sa Sibuyan. Kasi tayo naman po ay hindi talaga totally no to mining, pero wag lang po sana sa Sibuyan. Kasi napakaganda po ng Sibuyan. Nais ko po kayong anyayahan. Yung presensya ko po ngayon sa araw na ito ay para din masabi ko na napakaganda, bisitahin niyo po kami doon. Dahil doon yung masasabi, paraiso nga ito na dapat proteksyonan, pangalagaan. Kaya ako na po bilang spokesperson ng Bantay
kalikasan ng Sibuyan, kasama ng ibang grupo ko rin po, ay naglalayon na wag talaga matuloy ang pagmimina. Okay, how massive na po ba yung mining operations doon sa lugar na nakaka-apekto po sa mga Nakapagsimula na po Sibuyanos? sila ng exploration, pero po ito ay natigil nga po dahil yung mga tao ay umayaw po. Ano po kaya ang maaari pang mga alternatives na po pwede po nito siguro i-recommend or i-suggest? Because, kumbaga may mga trabaho, mga maapektuhan rin, ano? Kasi some are actually also dependent on livelihood sa pagmimina, responsible mining, shall we say, ano? At saka some of the, kumbaga, mga ginagamit rin natin sa ating mga gadgets at sa mga iba nating mga kakailanganin ay dito rin nakukuha sa responsible mining, shall we say. So ano po kaya yung mga pwede pang mga alternative sources of livelihood na makikinabang po yung buong community? Sa totoo lang po, 2005 pa, meron ng application sa pagmimina. Pero dahil yung mga nakaupo noon sa local government natin ay hindi po talaga ito pinayagan. So the last, nagsimula sila exploration. When you say exploration, kumukuha sila ng sampling ng mga lupa and then ilalabas sa Sibuyan. So wala pong mining noon, to be honest. So 2 taon na po na kami po ay nandyan, nag-information campaign tayo sa mga tao. So ngayon, hindi po ang pamumuhay ng tao doon ay mina. Hindi po. Kundi pagsasaka, pangingisda. Okay. Mayaman po tayo sa karagatan. Meron po tayong mga coral reefs na magaganda, malinis. So, ini-imagine lang po natin na kapag ito ay natuloy, masisira po yan. So, tayo rin po ay may sakahan, mga magsasaka. Yun yung primary na livelihood nila. So, hindi po mining. Sa totoo, sa mining side po, ang talaga namang makikinabang ay sa umpisa lang po. Pero kapag tuloy-tuloy na yung heavy na pong pagmimina, hindi na po magdi-deploy ng local. Kasi wala na po silang kaalaman in the reality. So ngayon po, ang amin pong sinasagawa, ako po bilang Pangulo din po ng Rotary Club of Makati Southeast, dito po sa Manila, ay nakaantabay na po ang ating mga proyekto, gagaya po ng tayo pagtatanim ng giant bamboo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa mga ibang grupo or club na Rotary. At bilang isang SONTA rin po, ako ay isang Sontian, president din po ako ngayon ng SONTA Fort Bonifacio, at gusto ko pong gayahin ang ginagawa ng Mount Puro na pagtatanim po, pero may nag-aalaga. So yan po ay nakalinya na. Katunayan, sa 24 po, linggo, tayo po ay magkakaroon ng coastal cleanup para malinis natin ang dalampasigan. Yung seashore po mula sa Barangay Asagra hanggang Poblacion, Barangay Poblacion. Okay. Ma'am, remember, no, nung time na itong Bohol issue na pag-usapan din dahil may nagtayo sa mga Chocolate Hills na mga hindi dapat tinayong mga resorts, ano? Pwede rin gawin sa inyo pong lugar yun ng mga taong bayan doon kapag pinicturean niya at mabibigyan pansin sa national government at national scale, ano? Pero gayon pa man, iniimbita niyo po kami sa inyo pong isla, no? Sibuyan Island. Sibuyan Island. Ano po ba yung mga tourism attraction doon, ma'am? Meron po tayong Cantingas River. Ito po ay the cleanest inland body of water, at least in the Philippines. Napakalinis po. Pwede po kayong in 10 minutes yung inumin nyo pong inumin ay malamig agad. Okay. Napakalamig ng tubig, malinis. At ito rin po ang pinagmumula ng irrigation. So nangangamba ang taong bayan na kapag po ang irrigation ay masira o ang kantingas ay masira, paano po ang pananim? Mawawala na po ito. That's why marami po tayong plano for ecotourism. That's why tinutukan muna natin na hindi magtuloy ang mina. Parang sa ganun, tuloy-tuloy ang iba pa namin nakalinya po na proyekto. At kasama din po dyan na pwede natin gawin na nagsisimula na po kami mag-coordinate ay yung coral reefs, yung bahura na tinatawag, batuhan, na dapat ma-rehabilitate. Oy, sabi niya 3 hours, tama, malilibot. May ikot nyo na po by yung land. buong Sibuyan Island. Maliit lang sa siya, no? small You're most island. welcome po doon sa As the way na Sibuyan. dinescribe kanina, very At we have, beautiful. it's Galapagos of Asia at may Mount Giting-Giting po tayo. Kaya minsan bisitahin natin yan. Well, thank you so much, Miss Ma'am Vivian, for joining us dito sa Salamat Rise and din Shine po sa Pilipinas. pag-imbita. And I hope this conversation will also open more, kumbaga, talks itong tungkol sa ipinaglalaban ni Miss Vivian doon po sa kanyang mga kapwa Sibuyanon, doon po
po sa Sibuyan Island. Thank you, Ms. Vivian. Maraming Thank you salamat so po. much.